Nagsisimula ang pelikula sa isang paliparan kung saan nagmamadali ang isang lalaking may mahabang balbas. Para bang may humahabol sa kanya. Ang malala pa, ang tiket para sa pinakahuling flight ay ganap na naka-fully book. Pagkatapos ay patuloy siyang kumikilos hanggang sa makahanap siya ng isang lalaki na handang magbigay sa kanya ng kanyang tiket pagkatapos niyang bigyan siya ng maraming pera. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa eroplano, bigla siyang hinila palabas sa airport papunta sa isang van ng mabilis. Dalawang ahente ang lumitaw ng biglaan at tinanggal ang kanyang disguise. Lumipat ang eksena sa isang teenager na nagngangalang Zack na nakasakay sa kanyang bisikleta patungo sa antique store. Nagnakaw siya ng isang lumang vintage typewriter at sinubukang ibenta ito sa eBay para sa mas mataas na presyo. Lumalabas na ginagawa niya yon para bumili ng bagong kotse. Samantala, ang kanyang ama, na si George Gibbs, ay isang quantum physics lecturer sa universidad. Nakipagkita si Zack sa kanyang ama, na nagmakaawa sa kanya na pumirma ng isang call letter para sa bagong kotse. Ngunit ipinagpaliban ito ni George dahil naging abala siya kamakailan sa paggawa ng isang proyekto sa QT Lab kasama ang kanyang estudyante, na si Earl Doppler. Dahil sa pagkadismaya, binisita ni Zack ang kanyang matalik na kaibigan, na si Meeker, na nagtatrabaho sa isang tindahan ng paintball gun. Inaanyayahan niya si Zack na dumalo sa isang DJ contest kung saan siya nag-sign up. Nakita ni Zack si Francesca, ang hot na babae na kaka-enroll lang sa kanyang paaralan, at sinubukang simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Pero, hindi interesado si Francesca sa kanya. Pagkatapos ay bumalik si Zack sa bahay kung saan nakiusap siya sa kanyang ama na sumama sa kanya sa showroom ng kotse. Gayunpaman, pinili ni George na gawin ang kanyang proyekto dahil si Doppler ay hindi na nakabalik sa loob ng isang linggo at dapat itong matapos bago ang conference sa susunod na linggo, hindi ang kahilingan ng kanyang anak sa ngayon. Noong gabing iyon, makikita si George na tinatapos ang pinaka-technologically advanced na relo at iniimbak ito sa isang lihim na kahon. Sa kabilang panig, si Mr. Gates, CEO ng QT Company, ay makikitang nakikipag-usap kay Agent Moore na nagpapaalam sa kanya na isasara niya ang kanyang kasalukuyang proyekto ng Black Ops dahil sa panganib na ang teknolohiya ay mapunta sa mga maling kamay at gamitin ng mga kaaway ang kapangyarihan nito. Binalaan siya ng lalaki na babalik ang kanyang mga tauhan sa susunod na linggo upang kunin ang lahat ng kagamitan sa pagsasaliksik. Ang may balbas na lalaki, na lumabas na ang nawawalang tao na si Dr. Doppler ngunit sa isang mas matandang anyo, ang estudyante ni Gates at napilitan siyang lumikha ng isang makina na tinatawag na molecular stabilizer sa isang hypertime state, isang estado kung saan ang mga tao ay maaaring kumilos ng napakabilis. Napag-alaman na kaya siya mabilis na tumanda ay dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa hypertime. Ibinunyag niya na nakikipagtulungan siya kay George upang malutas ang problemang ito sa pagtanda na ikinagalit ni Gates dahil ito ay isang napaka-classified na proyekto. Pagbalik sa bahay, aksidenteng nasagi ng kapatid ni Zack ang kahon na may relo at nalaglag ito. Hindi nagtagal, nakita ni Zack ang relo at nagpas siyang isuot ito habang papunta sa paaralan. Pagdating, nakita niya si Francesca na tinutukso ng dalawang lalaki at nagpas siyang lapitan siya, nagbabalak na tulungan siya. Gayunpaman, sa halip ay ipinahiya siya ng mga ito. Sa kabutihang palad, nakita ni Francesca ang kanyang pagsisikap at sa wakas ay handa na siyang ibigay sa kanya ang kanyang address na iniimbitahan siyang pumunta. Pagkatapos ng paaralan, agad siyang tumungo sa bahay ng magandang babae kung saan sinabihan siyang tulungan niya siyang ipunin ang mga dahon. Bagamat medyo nabigo siya dahil hindi ito ang inaasahan niya, sinubukan niyang manatiling positibo at pumayag na tulungan siya. Sa ilang mga punto, hindi niya sinasadyang napindot ang isang pindutan sa relo na biglang nagpabagal sa bawat paggalaw sa paligid niya. Nagdala siya ng malaking daga sa bahay at biglang naging normal muli ang lahat, na ikinagulat ni Francesca. Napagtanto niya na ina-activate niya ang estado ng hypertime. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang natuklasan kay Francesca na nakapasok din sa hypertime. Pagkatapos ay naalala niya na ang relo ay nagpapabilis sa kanilang mga molekula, na ginagawang napakabilis ang paggalaw nito. Kaya naman parang napakabagal ng paggalaw ng lahat sa paligid. Sa pamamagitan ng relo, sa huli ay nakuha ni Zack ang puso ni Francesca. Ginagamit nila ang kapangyarihan ng relo para sa kasiyahan at gumagawa ng mga kalokohan. Pinarusahan din nila ang isang opisyal na patuloy na nagpapadala ng mga tiket sa paradahan sa mga tao. Pagkatapos nito, pinagtripan din nila ang mga taong nambubuli sa kanya sa paaralan,
at isang lalaki na nangako na pananatilihin niya ang kanyang pinakahihintay na kotse sa loob ng 24 na oras. Kalaunan ng gabing iyon, dumalo sila sa isang paligsahan sa DJ kung saan nakikipagkumpetensya si Meeker. Lumalabas na si Meeker ay baguhan pa rin at hindi maganda ang pagre-remix niya ng musika, na naging sanhi ng pagsasabi sa kanya ng mga tao na hindi ito maganda. Nagpasya sina Zack at Francesca na pumasok sa hypertime state at tulungan ang kanilang kawawang kaibigan. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan sa hypertime, biglang naging masigla at nakakaaliw si Meeker sa totoong mundo, na ikinalito ng kanyang karibal. Pagkatapos ng paligsahan, wala pa ring ideya si Meeker tungkol sa nangyari sa kanya. Pagkatapos ay hinitid nila siya pauwi, at kalaunan ay binigyan ng goodnight kiss ni Francesca si Zack bago siya umalis. Pumasok siya sa hypertime at umuwi kung saan niya natuklasan na may nanloob sa kanyang bahay. Nakita ni Gates at ng mga tauhan niya si Zack at tinangka siyang barilin ng likidong nitrogen, ngunit nagawa niyang iwasan ito at tumakbo para sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas ni Dr. Doppler at sila ay nagmaneho palayo gamit ang isang ninakaw na van. Ang isang sequence ng paghahabulan sa estado ng hypertime ay nagpapatuloy kung saan ipinaliwanag ni Doppler na ang likidong nitrogen ay ginagamit upang pabagalin ang aktibidad ng molecular. Matapos palayain ang sarili mula sa mga pulsars, pinilit ni Doppler si Zack na ibigay ang relo, ngunit tumanggi siyang gawin yun. Itinulak siya ni Zack palabas ng van at aksidenteng nahulog ang kotse sa isang ilog. Sa kasamaang palad, nasira din ang relo nang dumampito sa tubig. Kinabukasan, nagising si Zack sa ospital at sinubukang ipaliwanag ang tungkol sa relo at ang pagtugis sa kanyang pamilya matapos akusahan ng pagnanakaw ng van. Pagkatapos ay natuklasan niyang hinahabol pa rin siya ng mga masasamang tao. Sa kabutihang palad, nagawa niyang patuyuin ang sirang relo at matagumpay na naiwasan ang mga ito pagkatapos makipagpalit ng damit sa isa sa mga pulis. Sa kabilang panig, nalaman ni Gates na si George ang ama ni Zack at ang lihim na kasamahan ni Doppler sa proyekto. Pagkatapos ay pinlano niyang kunin ang kanyang ama. Humingi ng tulong si Zack kay Meeker na hiramin ang kanyang sasakyan ngunit nabigo siya. Pagkatapos, pumasok siya sa malaking mansyon ni Francesca upang humiram ng mga damit at kotse para hanapin ang kanyang ama na dumadalo sa isang conference. Pinahiram niya sa kanya ang kanyang BMW at nagpas siyang sumama sa kanya. Samantala, nag-iisang nilapitan ni Gates si George, pinipilit siyang tapusin ang molecular stabilizer sa QT lab. Hindi nagtagal, dumating sina Zack at Francesca sa silid ng hotel ng kanyang ama, ngunit wala silang makitang sinuman doon. Naghinala siya na baka nag-check out si George mula sa silid. Habang hinahanap ang kanyang ama, nalaman ni Zack na siya at si Dr. Doppler ay naging mga fugitive ng FBI. Paglabas nila sa hotel, may lumapit sa kanila na truck ng basura at hinuli sila. Makalipas ang ilang sandali, nagpakita si Dr. Doppler sa kanila na siyang kumidnap sa kanila. Ngunit bigla siyang sinipa ni Francesca sa muka. Pagkatapos ay hinimok niya si Zack na ibigay ang relo, ngunit tumanggi siya at sinipa siya muli ni Francesca sa kanyang pantog. Dinala nila siya sa isang motel kung saan siya tinanong ni Zack na iniisip na siya ay isang espiya dahil hindi dapat ganoon katanda si Doppler dahil siya ay estudyante ni George sa universidad. Nagbanta si Zack na ibabalik niya si Doppler sa QT kung ayaw niyang tulungan siyang iligtas si George. Pagkatapos ay nag-aatubili na sumunod si Doppler at tinulungan siyang ayusin ang relo. Palihim silang pumasok sa conference kung saan ginugulo ni Francesca ang mga nerds habang ninanakaw nila Zack at Doppler ang mga kinakailangang materyales para sa relo. Gamit ang isang gusali na iginuhit ni Doppler, nagpasya silang pumasok sa pamamagitan ng bentilasyon. Sa puntong iyon, natapos na rin ayusin ni Doppler ang relo. Pagkatapos nito, binisita nila ang tindahan ni Meeker kung saan gumagawa sila ng mga nakapirming bala ng hydrogen at humiram ng mga sandata ng paintball na gagamitin upang pabagalin ang kanilang mga kalaban, na ibabalik sila sa kanilang normal na estado. Kinabukasan, nakalusot sila sa gusali sa pamamagitan ng bentilasyon kung saan nagpasya si Doppler na huwag nang tumuloy, dahil nagkaroon na siya ng trauma at masyadong natatakot na mahuli muli. Pumasok sila sa estado ng hypertime at pinamamahalaang makapasok sa loob ng gusali, ngunit may nag-trigger na hypertime alarm. Gamit ang kanilang binagong mga armas, pinatumba ni na Francesca at Zack ang ilang mga gwardya hanggang sa mahuli sila ng mga tauhan ni Gates. Ang dalawa ay itinapon sa isang selda kasama si George na sinusubukang tapusin ang makina. Pinagalitan ni George ang kanyang anak sa pagsisikap na tulungan siya, ngunit pagkatapos ay nagkasundo sila.
Sa labas ng gusali, dumating si Agent Moore sa gusali kasama ang kanyang mga tauhan upang kumpiskahin ang mga kagamitan sa pagsasaliksik. Kasabay nito, matagumpay na natapos ni George ang makina at agad siyang inutusan ni Gates na subukan ang molecular stabilizer. Inactivate niya ang makina, dinadala ang lahat ng tao sa silid sa hypertime. Ang tatlo ay nagpaplano ng isang diskarte upang makatakas mula sa selda. Gamit ang relo, mas bumilis si Zack habang nasa isang hypertime na estado at naabot ang bilis ng liwanag. Ang liwanag na form na ito ay nagpapahintulot sa kanya na dumaan sa mga bagay, kabilang ang dingding ng cell. Gayunpaman, natamaan siya ng likidong nitrogen at nagbalik sa kanyang normal na anyo. Sina George at Francesca ay namamahala upang lumikha ng isang pagsabog at makalaya mula sa selda. Pagkatapos na makaligtas mula sa pagsabog, nagawa ni Gates na patumbahin si Francesca palabas ng hypertime at naghahanda na barilin ng likidong nitrogen ang iba. Sa kabutihang palad, dumating si Doppler sa tamang oras at binaril siya ng nitrogen na pinabalik siya sa normal na estado niya. Ang lahat ng empleyado ng QT ay inaresto ni Agent Moore habang kinukumpiska ang lahat ng mga relo. Ginamit ni Doppler ang makina upang baligtarin ang kanyang tumatanda na epekto ng hypertime na binago siya pabalik sa kanyang teenage form. Sa huling eksena, muling nagsama-sama ang pamilya at sa wakas ay nakuha na ni Zack ang kotse na kanyang pinapangarap. Habang si Zack, Doppler, Francesca at ang kapatid na babae ni Zack ay nagmaneho palayo, napag-alaman na nasa kanya pa rin ang relo at ginagamit niya ito para maiwasan ang mga pulis at sabay silang pumasok sa hypertime state. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.